Parlor games na hindi lang pang kids, pampabata rin ng ilang New Year party dito. Habang sa ilang bansa, game silang nag-swimming sa beach kahit nakakangatog. Ang mga pasalubong sa 2025 sa report ni Ian Cruz. Umusad na naman ang isang taon pero tila bumalik sa pagkabata itong grupo sa isang party. Suot ang diaper, nagkarera ang mga brother. Binigyang twist at thrill ang sack race. Ganyan pinagdiwang ng mga taga-Buwak Marinduque ang unang araw ng 2025. May tsupon pa ang bibig para talagang mga baby pero maangas ang paunahan sa pag-ikot sa upuan. Lalo't ang premyo, tumataginting na 500 piso. Pero kung tapang ang labanan, pinatunayan ng mga taga-Europe ang kanilang tatag. Kung kailan winter, saka sila nag-swimming. Di bali nang nanginginig dahil sa matinding lamig. Yan ang taunang New Year's Day swim. Polar bear plunge naman ang tawag ng mga taga-New York sa Amerika. Ang tradisyong ito, paraan daw para alisin ang mga negative energy at cleansing para sa good start ng bagong taon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Diretso gym ang ilang Pinoy para magbawas ng extra calories matapos ang mga handaan nitong holidays. Pero hindi raw dapat biglain ang sarili ayon sa isang fitness coach. Kung anong mahalaga sa pagsisimula ng inyong fitness journey this year, sa Fit Track sa report ni Von Aquino. Matapos mabusog ng husto sa mga handaan noong Pasko at Bagong Taon, ang ilan sa gym agad dumiretso. Para ma-burn lang yung mga extra calories na nakain ko nung holiday season. I think it's very, very important to be healthy. Para naman sa mga hirap bumalik sa pag-eehersisyo o yung mga gustong magsimula ng kanilang fitness journey ngayong 2025, payo ng mga fitness coach, magsimula ng dahan-dahan. 10 minutes lang, movements sa morning, tapos gradually nabibuild up hanggang maging consistent. Malim by March, 1 hour na yung consistency. Ang paunti-unting pag-exercise at paggalaw, gawin daw routine at maging consistent dito. Magkaroon ng tamang nutrisyon, i-manage ang stress, bigyang prioridad ang pagtulog at recovery. Nagpapahinga, doon nagbi-build yung muscle. Kasi, kunyari, Monday, nag-exercise ka, the next day, sore ka. So, may tinatawag sa science na micro-tear. So, may mga tears sa mga muscles. So, para mag-recover yun, hindi mo siya kailangang bugbugin pa. Kailangan mo siyang i-rest lang. At maging realistic sa pagsiset ng iyong fitness goals. Huwag mo pressure yung sarili mo na parang beach body na dapat in 3 months. Ganyan. Take your time lang. Just enjoy the process. Kailangan meron tayong motivation. Yun yung maging goal natin, yung long term. It's a lifestyle. Payo naman ng Department of Health, iwasan ang mga pagkaing maalat, matataba, mamantika at matatamis. Kinokontrol natin yung hypertension, possible cause ng stroke at heart attack. Number 2, yung matatamis, yung diabetes, na isa sa mga top causes ng kidney dialysis. Sundin ang pinggang Pinoy na may mas maraming gulay at prutas, uminom ng sapat na tubig at bawasan ang kanin at noodles. Then the last is discipline sa katawan, tamang tulog, hydration, at saka bawal ang sigarilyo, vaping, alcohol, at siyempre droga. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang 7 taon, hiwalay na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Inanunsyo yan ng Pulang Araw Star sa Instagram. Ayon kay Barbie, pinakamasaya siya sa mga panahong kasama niya si Jack, na puno ng tawanan, ramen at pagmamahal. Anya sa isa itong beautiful goodbye. Nagpasalamat din si Barbie sa dating nobyo. Sabay sabing excited siya sa mga darating sa kanilang dalawa. Nananawagan si Barbie ng pangunawa sa publiko. Wala pang statement kaugnay rito si Jack. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.